Kapag dumadaan ako sa bahay nila, dahil ilang bahay lang ang pagitan namin, hindi ko maiwasang lingunin ang babaeng maganda. Hindi ko mapigilan tingnan ang maamo at maganda niyang mukha habang minsan ay maihawak na damit at parang magsasampay. Kuya Jay, may nabili ang magulang ko na bahay sa Cavite. Row house iyon at iilan pa lamang ang nakatira, ang iba ay bakante pa. Pero meron ng mga may-ari dahil paminsan-minsan ay binibisita nila ito. Agad naman itong ipinaayos ni na mama at dito na nga kami tumira matapos kaming paalisin sa aming tinitirhan sa Maynila bilang pagbibigay daan sa ginagawang Skyway. Dalawa lang kaming magkapatid. Ang aking ina ay pumapasok araw-araw, samantalang ako naman ay kakagraduate lang. Sabi ni mama, pahinga muna ako at hindi naman ako pinipilit na magtrabaho, kaya ako ang naiiwan at bantay sa bahay. Simula nang lumipat kami doon, madalas ko nang nakikita ang magandang babae na iyon. Minsan, humaharap at mumingiti siya sa akin kapag nakikita niya akong nakatingin sa kanya. Minsan naman, nakikita ko siya na nakatingin din sa akin. Titingnan niya ako mula sa paa na tila papunta sa aking mukha na para bang may iniisip siya tungkol sa akin. Pero pansin ko na sa mukha ko siya napapatagal ng titig. Kapag nahuli ko siya na nakatingin sa akin, ngingiti ito at kunyari ay napasulyap lang. Hindi nagtagal, nalaman ko ang pangalan nito nang tawagin siya ng isang bata na parang inutusan niya, Ate Monica. Ito na ang pinabili mo. Doon ko rin nalaman na may asawa na pala ito at sa Maynila pumapasok. Kapag Biyernes ng hapon raw ito umuuwi at bumabalik ng Monday ng umaga. Kahit nalaman ko na may kinakasama na si Monica, hindi nawala ang paghanga ko sa kanya. Maganda pa rin siya at hindi mapagkakamalang may anak na. Maliit lang siya, maputi at makinis ang balat, para lang siyang high school na inutusan ng magulang na bumili sa tindahan. Madalas ko rin siyang nakikita na kausap ang isa ring babae na kapitbahay din nila. Masaya silang nagkukwentuhan at nagbiruan. Subalit sa kabila pala ng mga ngiti at ganda niya, hindi mo akalain na may problema siyang dinadala tungkol sa kanyang asawa. Matapos kong maihatid si mama sa umaga sa sakayan, babalik ako ng bahay at sasadyaan ko talaga na dumaan sa tapat ni na Monica. Parang hindi nakukumpleto ang araw ko kapag hindi ko siya nakita, habang nasa bahay ako at mag-isa, kung ano-anong pumapasok sa isipan ko. Ano kaya kung kasama ko sa isang pribadong kwarto si Monica? Ano kaya ang uunahin ko? Siguro ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo kapag kasama ko siya. Sabi ko sa aking sarili, Kuya, bakit nakangiti ka dyan? Minsan parang nakatingin ka sa malayo at nakatulala. Baka naman may nakikita ka dito sa bahay na hindi namin nakikita. Magsabi ka, Kuya. Ang sabi naman ng aking kapatid na babae kapag nakikita akong hindi mapakali dahil sa kakaisip at pantasya kay Monica, dahil close kami ng aking kapatid. Nasabi ko sa kanya na maganda ang nakatira dyan sa kabilang block at araw-araw ko siyang nakikita. Alam ko na, Kuya, kung bakit ganyan ang kilos mo. Kilala kita, in love ka na naman. May asawa na yan si Monica, kaya huwag mo nang balakin. Hindi ka pa ba nadala noon sa unang karelasyon mo? Gwapo ka naman, Kuya, binata ilang buwan na lang, sasakay ka na sa barko. Kuya, maghanap ka naman ng dalaga, yung ikaw ang makakauna. Bakit madalas mong nagugustuhan yung may mga asawa? Tulad ni Margaret noon na muntikan ka ng mahuli ng asawa. Ang daldal pa ng aking kapatid sa akin. Muli niyang inulit ang tungkol sa kapitbahay namin noon sa Santa Mesa na may asawa na rin at naging karelasyon ko. Hindi naman ako mapili sa babae, pero hindi ko alam. Parang may kakaibang excitement akong nararamdaman kapag parang nagtatago lang kami sa kanyang asawa. Tulad ng dati kay Margaret na doon mismo sa loob ng bahay nila nangyayari ang mga gusto niya. Mabuti na lang talaga at nakalipat na kami. Pero heto na naman ako,
nababaliw na naman sa babaeng may asawa. Gusto ko siya, tulungan mo naman ako sa kanya, sabi ko sa aking bunsong kapatid. Naku, kuya, wag mo akong idamay dyan. Tulad nga ng sabi ko sa iyo, may anak at asawa na si Monica. Sangga naman tayo, huwag ka na lang maingay, lalo kay mama, pakiusap ko sa aking kapatid, na alam ko namang kahit ayaw niya, kakampi ko pa rin siya. Pero in fairness, kuya, maganda siya. Mas maganda pa siya kay Margaret, sa kamukhang bata pa. Parang high school lang yata yan. Maawa ka naman sa kanya. Kuya, makikisawsaw ka pa sa asawa niya, dugtong pa ng kapatid ko. Pero kahit anong sabihin ng kapatid ko, si Monica talaga ang nagpukaw ng matindi sa aking damdamin. Kahit na napapaisip ako kung bakit nga ba kay Monica pa, at kung hindi pa rin ba ako nadadala sa babaeng may asawa, na kung hindi dahil sa pakiusap noon ni Mama sa asawa ni Margaret. Baka naipakulong na kami matapos kaming mahuli sa akto sa loob ng bahay nila. Nakatakbo lang ako kaya hindi ako inabutan ng galit na asawa ni Margaret noon. Napapailing na lang ako kapag naiisip ko iyon, dahil sa madalas na pagdaan ko, at minsan ay napapangiti kami ng sabay kapag nagtatama ang aming mga mata, hanggang sa pamamagitan ng batang nakita ko noon. Nakalapit ako kay Monica at saglit na nagkakwentuhan. Sa maikling usapan namin sa labas ng pintuan nila, doon ko nalaman na pa-extra-extra lang ng trabaho ang kanyang asawa, kaya napilitan silang lumipat dito, kahit hindi pa napagawa ang bahay, dahil wala silang pangrenta sa Maynila. Tapos, seloso pa raw ang kanyang asawa at minsan ay sinasaktan siya. Kaya pala minsan nakita ko na tahimik ito. Ang kakaibang nararamdaman ko kay Monica ay napalitan ng awa sa aking nalaman. Hindi ko naman siya tinanong tungkol doon, pero nabanggit niya iyon sa akin. Nagtanong lang ako sa kanya kung bakit madalas wala silang kasama, silang dalawa lang pala ng anak niyang isang taong gulang ang naiiwan. Tulad ko, baguhan din sila sa lugar na iyon at gusto rin niyang magkaroon ng mga kakilala. Nanibago nga raw siya dahil sanay siya sa maraming tao. Tulad ko na nanggaling din sa Santa Mesa, may halong awa ang naramdaman ko kay Monica sa mga sinabi niya at parang lalong lumakas ang aking loob na gustuhin siya. Kaya tuwing umaga, kapag naihatid ko na si Mama sa sakayan at ang kapatid ko ay nakapasok na rin, dinadalhan ko ng pagkain si Monica. Minsan luto ni Mama, minsan naman ay sinasadya ko na pasobrahan ang bibilhin ko na pagkain para kasama na siya. Tulad ng sabi niya, hindi siya basta-basta makaalis dahil walang maiiwan sa anak niya, tapos sakto lang daw ang perang iniiwan ng kanyang asawa na pinagkakasya lamang niya. Minsan nga, gusto ko nang sabihin sa kanya, sumama ka na lang sa akin, ako na lang ang asawahin mo at willing akong tanggapin at mahalin ka. Iyan ang mga naiisip ko habang nakikita ko siya mula sa amin. Unti-unti, hindi na ako ilang nabatiin si Monica kapag dumadaan ako sakay ng aking motorsiklo. Napapatingin din siya sa akin kaya tumatama ang aming mga mata. Ngumingiti na lang kami ng sabay. At doon nararamdaman ko na parang may ibig ding ipahiwatig sa akin si Monica. Anak, nakuha mo na ba ang mga papeles mo? Anong sabi doon sa agency mo at training center? Makakasakay ka na ba ng barko para naman magkaroon na ng direksyon ang buhay mo? At ikaw din, Bea, baka naman pagbo-boyfriend ang inaatupag mo, kaya kami nagtatrabaho ng ama ninyo para magkaroon kayo ng magandang buhay. Nabalitaan niyo ba ang nakatira dyan sa kabilang block? Wala na ngang maayos na trabaho ang asawa, inaaway pa ang asawa niya. Sabi ni Mama sabay na patingin ako sa kanya kung sino ang tinutukoy nito. Ako, alam ko ang plano ko sa buhay. At kung mag-aasawa man ako, sisiguraduhin ko na kaya akong buhayin at ibigay ang luho ko. Ewan ko lang kay kuya, tanungin mo sa kanya, sabi ng kapatid ko kay Mama. Bakit ako na naman? Hindi na nga ako lumalabas ng bahay.
Ikaw naman kasi, anak, pumili ka naman ng dalaga. Huwag naman yung may asawa. Nakita mo lang na maganda, pakitaan ka lang ng legs at kurba ng katawan, nai-in love ka agad. Hindi na lang ako umimik sa sinabi ni mama, sabay napapangiti pa ang kapatid ko na tila ba ng aasar, dahil alam niya na ang may asawang si Monica ang bago kong pinapantasya. Naging kachat ko na rin si Monica. Kapag nandyan ang kanyang asawa, hindi ito lumalabas. Doon lang daw siya sa kwarto nila para hindi raw magselos ang kanyang asawa. Napapaisip tuloy ako, siguro kawawa si Monica kapag nandyan ang kanyang asawa dahil 2 araw itong nandoon lang sa loob at siguro, ginagamit lang ito ng kanyang asawa hanggang sa isang araw, may okasyon sa isang kapitbahay namin. Naging kaibigan ko na rin si Kuya Arman. Inimbita niya kaming magkakapitbahay at mga kakilala niya. Naglagay pa siya ng trapal sa labas ng bahay at sakop ang kalsada dahil 50 years old na raw siya. Tumulong ako na mag-ayos ng mga lamesa at upuan. Kakilala din pala ni Kuya Arman ang asawa ni Monica at dahil Sabado ginanap iyon. Nandoon ang asawa nito, nagkaroon ng pagkakataon na makilala ko rin ito. Pinakilala kami ni Kuya Arman baka raw kasi bihira naming makita si Carlos na asawa ni Monica. Nandoon din si Monica bit-bit ang kanilang anak. Matapos na kumanta ng happy birthday, sabay-sabay kaming kumain sa mahabang lamesa. Katabi ko si Kuya Arman at isa pang kapitbahay namin, tapos katabi ko rin ang asawa ni Monica, habang nasa harap naman namin ang asawa ng katabi ko na si Arnel, na tauhan ni Kuya Arman sa water station nito. Katabi rin nito si Monica at sakto sa akin nakaharap. Gusto ko man na iwasan na hindi tumingin kay Monica, napapasulyap pa rin ako sa magandang mukha nito. Si Monica naman ay kunwari hindi kami magkakilala at parang iyon ang gusto niyang sabihin sa akin. Parang awkward tuloy ang nangyari. Hindi ako makasagot sa kwentuhan ni na Kuya Arman, lalo't nakikita ko ang kapusyan ni Monica sa suot nitong spaghetti strap na itim, tapos may pagkakataon pa na nalalaglag dahil nakakapitan ng anak niya. Matapos ang kainan, naglabas na agad ng alak si Kuya Arman. Sina Monica naman at ibang mga babae ay nandoon na sa kabilang upuan at nagkukwentuhan sabay na naglalaro ang kanilang mga anak. Nagpatugtog na din ng malakas si Kuya Arman, pero mas gusto raw ng mga babae na kumanta, kaya videoke na ang binuksan ni Kuya Arman hanggang sa mag-umpisa na ang inuman. Tahimik lang ako sa isang tabi, dahil hindi ko masyadong kilala ang mga lalaki na mga tauhan daw yun ni Kuya Arman sa negosyo niya. Si Carlos naman na asawa ni Monica, panay ang lagok din ng alak. Binigyan kasi kami ng tig-iisang bote. Hindi ko pa nga ubos ang isa, pero si Carlos, parang nakatatlo na. Si Monica naman at ibang mga babae ay binigyan ni Kuya Arman ng alak kasama din si Ate Tess na asawa ni Kuya Arman doon sa kabilang lamesa. Nakikita ko na napapatingin si Carlos kay Monica matapos makita na naglabas ng alak si Ate Tess. Tumingin din si Monica sa asawa at parang sinasabi nito na iinom din siya. Hindi ito sumagot at parang kumunot ang noo. Doon ay nakita ko na biglang tumahimik si Monica. Nakaramdam na naman tuloy ako ng awa. Para bang ang bawat galaw nito ay kailangan ipaalam pa niya sa kanyang asawa. Nakita ko na binigyan ng tagay ni Ate Tess si Monica pero hindi nito kinuha, sabay na patingin kay Carlos na asawa niya. Naku, hayaan mo yan, sila nga umiinom din ako ang bahala sa iyo, dinig kong sabi ni Ate Tess. Para bang gustong sabihin ni Monica na magpaalam muna sa asawa niya. Hoy Carlos, mag-iinom kami ni Monica dito, dyan lang kayo, ang sigaw ni Ate Tess kay Carlos, na parang walang nagawa sa malakas na boses ng asawa ni Kuya Arman, na doon ko nalaman na tiyahin pala iyon ni Carlos kaya pala hindi ito nakapalag. Ang anak naman ni Monica ay kinuha ng mga anak ni Kuya Arman at dinala doon sa loob ng bahay nila
dahil sa utos ni Ate Tess na alagaan muna nila. Nag-aagawan pa nga ang dalawang anak na babae ni Kuya Arman sa pagkuha sa anak ni Monica. Habang tumatagal, nawawala ang ibang bisita ni Kuya Arman hanggang sa isang lamesa na lang kami. Apat na lang kaming lalaki kaya lumapit na kami doon sa lamesa ni na Ate Tess, kung saan malapit sa videoke. Naging magkatabi na kami ng asawa ni Monica. Si Kuya Arman kasi ay palakad-lakad at parang lasing na at panay ang kanta. Ganoon din si Carlos na panay din ang lagay ng number sa videoke. Lasing ka na, tama na yan, uwi na tayo, ang sabi ni Monica sa asawa. Mamaya na, minsan lang ito, ang sagot ni Carlos kay Monica. Unti-unti ay nakakaramdam na rin ako ng tama ng alak. Nakikipagsabayan na rin ako sa kwentuhan kay Kuya Arman hanggang sa hindi na ako nahiya at kinausap ko na si Monica. Gusto ko kasing kumanta din kaya lang nasa kanya ang songbook, kaya nagtanong ako. Sabay naming hinanap ang aking gustong kantahin, pero kahit na nakita ko na, hindi ko pa tinuro kay Monica. Mas gusto ko kasi siyang katabi sa upuan. Sabay kaming naghahanap ng kanta at ramdam ko na parang unti-unting dumidikit ang balat ni Monica sa braso ko. Ramdam ko iyon agad. Minsan nagkakatinginan kami ni Monica kahit na magkatabi lang kami, pero hindi kami nagsasalita dahil may lamesa sa harap namin at mga bote sa ibabaw sabay pa ng ibang kalat, hindi na kami masyadong pansinin. Tapos ang asawa ni Monica ay nakatayo pa itong kumanta malapit sa videoke dahil hindi raw makita ang mga letra sa kanta. Inabot na kami ng dilim, siguro mga 8:00 na ng gabi. Si Ate Tess ay pumasok na sa loob ng bahay nila at ilan na lang kaming umiinom hanggang sa ako naman ang kumanta at umupo sa tabi namin si Carlos. Nasa gitna namin si Monica, pagkatapos kong kumanta, nagbulong si Monica sa akin, ang galing mo palang kumanta, ang mahinang sabi nito. Dahil madilim sa lugar ng pwesto namin at tumayo na naman si Carlos, nakita ko si Monica na nakapatong ang kamay sa kanyang hita habang nakatingin sa asawang kumakanta. Dala ng lakas ng loob mula sa alak, dahan-dahan kong nilapit ang kamay ko sa kamay ni Monica hanggang maipatong ko ito sa kamay niya. Napatingin na lang si Monica sa akin, sabay na hawak din sa kamay ko ng mahigpit. Parang biglang dumaloy ang malakas na kuryente sa katawan ko sa reaksyon ni Monica. Hindi man ito magsalita, pero alam ko na gusto din niya ang ginawa ko. Habang kumakanta ang asawa niya at abala ang iba sa pag-inom, sa ilalim naman ng lamesa ay magkadugtong ang mga kamay namin ni Monica. Para akong idinuduyan sa ligaya. Ang pangarap ko na kahit sulyap lang mula kay Monica, ay higit pa ang ibinalik niya. Kapag lalapit na ang asawa niya sa amin, kusa muna kaming nagbibitaw. Dahil maigsi ang suot na short ni Monica, ramdam ko sa aking balat sa kamay ang pagkakadikit dito, lalo na parang unti-unting idinidiin ni Monica ito. Marahil hindi din niya napapansin. Nakikita ko sa mga mata ni Monica na masaya siya. Alam ko na may puwang na ako sa kanyang kalooban kahit na wala kaming pinag-uusapan. Lasing na si Carlos, sabi ni Ate Tess, dahil nahilapan nito ang mikropono, kaya nahugot at ayaw nang gumana, kaya natigil na ang video. Gabi na rin naman, sa susunod na lang, ang sabi din ni Kuya Arman na hindi na rin nakagalaw sa kinaupuan. Uwi na tayo, ang pasigaw na sabi ni Carlos kaya si Monica ay agad na napatayo. Kaya mo pa ba? Pahinga ka muna, ang sabi ni Monica sa asawa dahil bumagsak na ito sa pagkakaupo sa plastik na upuan. Doon lalo kong nakita ang kalagayan ni Monica. Napakaganda mo para magtiis sa taong ito. Kung ako, ituturing kitang prinsesa, pero ang asawa niya, parang ginawa lang siyang utusan. Matapos sabihin ni Carlos na kunin na ang bata at uuwi na sila. Nagsalita si Ate Tess. Tulog na si baby, dito na lang matulog yan. Saka Carlos, baka awayin mo na naman si Monica. Okay lang tita,
Uwi na kami ni Monica, sagot na lang nito. Pinagmamasdan ko lang ang dalawa, awa pa rin ang nararamdaman ko kay Monica habang tinutulungan niyang itayo ang asawa. Mabuti pa si Eric, hindi man lang nalasing, ang sabi ng asawa ni Kuya Arman. Sabay sabing kung pwede daw ay tulungan ko na makauwi si Carlos dahil hindi kaya ni Monica. Agad naman akong tumayo at hawak sa balikat ni Carlos. Pards, hatid na kita, sabay sabi ko. Kumapit naman ito sa akin sabay akbay. Salamat Pards, ang sagot sa akin sabay na lakad namin, dahil 2 block ang layo ng bahay ni na Monica. Medyo matagal kami bago nakarating dahil sa bigat ni Carlos at hirap sa paglakad. Si Monica naman ay nasa likod namin, bit-bit ang tsinelas ng asawa at damit nito. Pagdating namin sa bahay nila, agad ko nang pinaupo si Carlos sa upuan sa labas dahil hindi agad makita ni Monica ang susi ng bahay nila. Dahil sa dilim na din at hindi ko pa naman dala ang aking cellphone, wala man lang akong magamit na ilaw. Pilit na dinudukot ni Monica ang susi sa bulsa niya, kaya lumapit na ako sa kanya para tulungan siya habang ang kanyang asawa ay tulog na nakaupo at nakasandal sa dingding. Sumabit sa loob ng bulsa ko ang susi, ang sabi ni Monica. Dahil muli kong hinawakan ang kamay nito, humawak din si Monica sa akin at ako na ang kumuha sa bulsa niya ng susi. Pero kasabay noon, inilapit ko ang aking mukha kay Monica hanggang sa magdikit ang aming mga labi. Matagal iyon habang kinukuha ko ang susi sa bulsa. Pero kahit na nakuha ko na ang susi, muli kong ibinalik ang aking kamay sa bulsa nito habang magdikit pa rin ang aming mga labi. Natigil lang kami nang tumahol ang aso ng kapitbahay ni na Monica, kaya agad ko nang binuksan ang pintuan nila. Pards, pasok na tayo, ang sabi ko kay Carlos na hirap nang tumayo sa kinaupuan nito. Tulong kami ni Monica na maipasok ang kanyang asawa hanggang doon sa kwarto nila. Salamat Eric, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa iyo, pero salamat talaga, ang sabi ni Monica matapos naming maihiga ang kanyang asawa. Sabay nagpapaalam na ako na uwi na rin. Hindi na ako nagsalita. Muli kong hinawakan ang mukha ng magandang si Monica at muling nagdikit ang aming mga labi. Mahal kita, ang nabanggit ko kay Monica. Ako rin, ang sagot naman ni Monica na lalong nagbigay ng dahilan sa akin para mag-alab ang nararamdaman ko. Huwag muna, baka magising ang asawa ko, ang sabi ni Monica nang akmang bubuhatin ko na ito para dalhin doon sa may upuan. Chat mo ako, ang sabi na lang nito. Iginalang ko na lang ang kagustuhan ni Monica at nag-alala din ako na baka magising si Carlos at makita kami kaya nagpaalam na ako, sabay labas ng pintuan ng bahay nila. Pero hindi pa ako nakakalayo sa pagkalabas ng pinto ng bahay ni na Monica, Eric. Sandali ang tawag nito. Agad akong lumingon. Kahit na nasa labas kami ng bahay nila, agad na yumakap sa akin si Monica. Hindi ko kayang mawala ka, hindi ko kayang tiisin ka, ang dugtong pa ni Monica sabay hila sa akin sa loob ng bahay nila. Ang pangarap ko noon na sulyap sa magandang si Monica at pantasya ko na maging akin ito ay nangyari ng gabing iyon, doon mismo sa loob ng bahay nila habang tulog ang kanyang asawa. Mahal na kita, mahal na mahal. Hindi man kita kilalang lubos, pero alam ko na mahal kita, ang paulit-ulit na sabi ni Monica sa akin, habang hinahaplos ko ang kanyang mahabang buhok at nakahiga sa aking mga braso. Umuwi ako ng masaya ng gabing iyon. Hindi ako makatulog kahit nakainom ako. Nasa isipan ko pa rin si Monica. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Iba ang nararamdaman ko kay Monica, hindi tulad noon kay Margaret na palipas oras lamang. Pero paano ko ipaglalaban ang gusto ko sa taong mayroon ng may-ari? Tulog ka na, bukas mag-usap tayo, ang chat sa akin ni Monica kahit na 2:00 na ng madaling araw.
Naging mahaba pa ang palitan namin ng chat at halos puro pag-ibig ang palitan ng mga salita namin ni Monica. Mahal kita at ngayon lang ako nakadama ng ganito, ang sabi pa ni Monica habang ganoon din ang sagot ko sa kanya. Bago kami natapos mag-usap, sinabi niya na buburahin niya lahat ng conversation namin. Kinabukasan, hindi kami nagkita ni Monica. Nandoon pa rin kasi si Carlos at Lunes pa ang alis, kaya hindi raw siya maaaring lumabas ng bahay. Sumusulyap-sulyap na lang ako, at kapag umalis na ang asawa niya, nagkikita kami ni Monica sa ibang lugar kasama ang anak niya. Doon ay pinaranas ko sa kanya ang mamasyal at kumain sa labas na parang isang pamilya. Na hindi daw kailanman niya naranasan sa kanyang asawang si Carlos. Kaya lang pagsapit ng gabi, balik kami sa normal, uwi siya sa bahay nila at ako naman sa amin. Lalo akong napamahal kay Monica at kahit sabihin ng kapatid ko na nahihibang na daw ako at lokong-loko sa mga babaeng may asawa, wala akong pakialam. Sinabi ko rin kasi sa aking kapatid ang totoo, sabi ko kami na ni Monica at mahal ko na siya. Tinawanan lang ako at good luck daw kapag nahuli kami. Hindi nagtagal, nakumpleto ko na ang papeles ko para sumakay ng barko. Umiiyak noon si Monica nang magpaalam ako. Paano na daw siya? Hindi ko raw siya totoong mahal dahil ayaw kong ilaban ang pagmamahalan namin. Gusto ko mang gawin pero paano? Malaking gulo iyon at eskandalo. Hanggang sa isang araw, lasing na umuwi si Carlos at inaaway si Monica. Nakita ko agad iyon dahil naglabasan ang ibang kapitbahay sa sigaw ni Carlos. Agad namang tumakbo si Ate Tess at pinagalitan si Carlos. Gusto daw saktan si Monica dahil sa selos. Maghiwalay na nga kayo kung ganyan lang naman kayo palagi. Ikaw Carlos, wala kang karapatan na saktan si Monica. Ako mismo ang makakalaban mo. Galit na sabi ni Ate Tess. Ako naman ay agad na tumakbo doon. Sinampal daw ni Carlos si Monica kaya umiiyak ito. Galit ang nararamdaman ko ng oras na iyon. Gusto kong sugurin si Carlos at iganti si Monica, pero nagbulong na lang sa akin si Monica na huwag ko na lang daw patulan. Hindi ako papayag na ganyanin ka lang niya, sabi ko pa. Maya-maya naman, dumating na ang mga taga-barangay at pulis na tinawag ni Ate Tess at pinahuli si Carlos. Simula noon ay naghiwalay na ang dalawa. Doon na pinatuloy ni Ate Tess sa kanila si Monica na mas malapit sa amin. Hindi na rin umuwi si Carlos doon matapos siyang patawarin ni Monica. Pero may usapan sila na hindi na dapat pang lalapit sa kanya. Umalis na nga ako at nagbarko. Nangako ako kay Monica na babalik ako at pagbalik ko, papakasalan ko na siya. Tuloy lang ang usapan namin ni Monica kahit nasa malayo ako. Marami akong pangarap na kasama siya at ang anak niya. Alam na din ni Mama na kami na ni Monica dahil sinabi na ng kapatid ko. Ang hilig mo talaga sa mga tira-tirang pagkain, ang sabi pa ni Mama nang malaman ito. Pero sinagot ko siya, matinong babae si Monica, managkamali lang siya ng naging desisyon sa buhay niya noon at ako ang tutulong sa kanya para maitama iyon. Wala naman akong magagawa kung iyan ang gusto mo, anak. Malaki ka na, ang sabi pa ni Mama sabay sabing doon na lang daw kami tumira sa bahay pagbalik ko. Sa December ay uwi na ako para tuparin ang pangako ko kay Monica. Hindi ko na ipaparanas sa kanya ang katulad ng una niyang dinanas at pangako na gagawin ko siyang prinsesa.